ating Pangulo tahimik dito sa flood control issue, focus siya sa mga issue na local issue sa iba't ibang bansa. Nakikita natin si President Marcos ngayon, nasa pagbubukas siya ng mga roads, mga proyekto, mga, ah, assistance ng gobyerno sa tao. Nakikita natin he is focusing more on the ah, micro micro issues ng bansa. Siyempre 'di ba kung titignan mo, if you're gonna go out and take out your political hat, makikita mo dito that why is the president doing it? Probably, ang tingin ko, probably he's trying to avoid the situation na kasi wala pang maibigay. So pinapakita niya yung magandang ginagawa ng pamahalaan. Pero guys, tandaan po natin, hindi po trabaho ng presidente na lagi magpakita ng mga maliliit na proyekto. Kaya nga siya presidente, presidente po siya ng ng Pilipinas. Para sa akin, focusing on mini or minute, projects na ginagawa ng gobyerno, hindi siya gano'n nakakapagbigay ng traction kasi ang laki po ng flood control issue, eh. This is a national issue. Para sa akin, it's better to have other people na mag-push ng mga narrative na yung nagagawa na project ng pangulo and have the president focus on the bigger issues. Yun, yung flood control problem, yung ginagawa niya na nagla-live siya about sa, sino yung nakukulong, sino yung naiimbestigahan, sino yung dapat kasuhan. Ako personally, I would prefer that he focus on the bigger picture, bigger problem na nakakaapekto sa taong bayan nationally. Sunod, nakaapekto kaya sa tingin mo kung over-promising ng pangulo last December plus ni ombudsman na alam naman natin walang nangyari after nun. Para sa akin, naapektuhan dito sa overpromising ng pangulo, hindi po ang pangulo. Alam niyo po kung bakit? Kasi the president under a constitution na naihahalal lang po siya once. So in short, isang termino lang. Kahit anong mangyari after ng term niya, hindi niya na po problema kung ano mangyari after election kasi hindi na siya iboboto eh. Hindi niya na pangalan yun nandoon sa balota. And I believe yung pinakatinamaan dito is yung mga kaalyado niya. Alam niyo po kung saan? Kaalyado niya sa Kamara. Kasi guys, remember, ano ba pinagkaiba ng Kamara at Senado? Ang Kamara po, the representante or yung lower house, sila po ay nagfo-focus sa mga district, local elections, local representation, local constituents. Kumpara sa Senado, they're talking more on national issues, regional issues, para sila yung presidente. So ano ang difference